Welcome on board mga birds. Mag-upgrade lang tayo ng konti dito sa aking Winner X. At yan yung gagawa si Aldrin, si Google. Let's go. Babaklasin nyo na, pinapatuloy nyo na yung langis. Pero papakita ko naman sa inyo yung mga pyesang ikakabit. Basic parts lang naman to. Pero itong pyesa na to ay much better naman to kumpara sa stock. Pero di naman natin sinasabi pangit yung stock. Kumbaga dinagdagan lang natin. Kumbaga in-improve lang yung sa stock. Papakita ko sa inyo kung ano yung ipapalit ko at kung ano yung mga kailangan. So ito na mga boards yung pyesa na ikakabit natin. Siyempre bumili rin pala ako ng coolant. 1 liter to. Kasi babaklasin yung clutch cover natin. So ito ang gamit ko ay Preston. Premix na to. Sasali na lang to doon sa radiator. Tapos bumili rin ako ng T-Rock na high flow water pump. Okay naman yung water pump nung stock natin. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, mas i-improve lang natin yung flow nya. At mas malaki yung pins nito o yung impeller nito compare doon sa stock. Mas malaki to ng 0.5 mm. So malaking bagay yun. Millimeter lang pero malaking bagay. And next naman is itong ating racing oil pump. Yan. Ito, racing oil pump. Ito yung brand nya. Yan. So, CNC siya. Alloy. Tapos, yan. Plug and play na to sa motor natin. Wala na kayong babaklasin dito. Wala na kayong ilalagay. Sasalpak nyo na lang to agad sa motor. Kung mapapansin nyo, ayun o. Itong plastic na gear nya, maganda ang ikot. Maluwag na maluwag yung ikot. Yung stock kasi natin, based sa mga napapanood kong mga Malaysian, Vietnamese, mga ganyan, na nagbabaklas ng GTR nila, nagpapalit ng water pump. I mean, oil pump. Maganit yung stock. Baga mabagal lang ikot niya. Hindi siya kagaya na ganito na may pre-wheel. And at the same time, yung chamber nito sa loob o yung pinakadinadaanan ng langis is mas malaki. Mas malapad yung daanan ng oil kumpara dun sa stock. At ito, bumili rin ako ng gasket, clutch cover gasket. So nakakarton yan, nandito siya sa loob sa gitna. Hindi kasi ito pwedeng ma-fold. Kung magpapalalamove kayo ng gasket tapos naka-fold, ewan ko sa inyo ba't naka-fold. Pero yan, ito yung mga pyesa. Meron din ako langis, syempre super oil all the way. So binabaklas na yung motor, ano. Tingnan na natin. Si Aldrin ang gagawa. Pero sana magawa, no? Hindi pa sira. Makabalik kaya? Sakto tornilyo niyan. Baka dumami yan, ha? Huwag mo dadagdagan doon. Habang binabaklas ni Boss Aldrin yung ating motor, siya yung gumagawa pero ako yung may upuan. Ganun talaga. Yan. Ito yung impeller. Okay. Okay boss, gawin mo muna yung ginagawa mo, huwag mo pansinin dito. Para di tayo makasagabal, tayo muna natin mabaklas, tsaka natin i-compare yung pinili ko sa stock. Kaya ako nasabing mas maganda yung ipapalit natin, no? Mas mag-i-improve yung performance. So ito mga boards, friendly advice lang din. Yung mga ganitong baklasin, ano, hindi naman talaga sa hindi ko kaya. Siyempre, first time ko lang makikitang binabaklas to ng ganito. Wala akong idea kung paano. Pero yung procedure, kaya ko naman. Pero siyempre, as first timer, ayaw naman natin bumanat ng bumanat agad. Ibis na ma-improve yung performance, baka kung saan mapunta yung sira. Hindi performance, no? Naging pasira. Meron din ako i-share sa inyo na yung mga magdi-DIY dyan, maging ano kayo, aware kayo dito sa part na to. Kasi pagka nagkamali kayo dito, mababasag yan. So magiging hassle, hanap pa kayo ng
pyesa. Papakita ko sa inyo yung pyesa o yung part na dapat maingatan ninyo para hindi mabasag, kasi pag nabasag yun, doble gastos kayo. Ito yung strainer ng motor ko. Almost 10k na yung tinakbo. Pero ayan, makikita ninyo yung debris niya hindi ganun karami. So yan yung indication na yung paggamit ko ng clutch is walang problema. At the same time, may maganda yung langis na ginagamit natin. Super oil tayo since birth dito sa motor na to. O since nakuha ko, since first change oil, super oil. Meron siyang debris pero konti lang. Pero hindi kagaya sa iba na sobrang dami. Papakita ko sa inyo yung nababasag pagka kinakabit na. Kung makikita nyo to sa may water pump. Ito kasi yung water pump. Ito yung impeller. Yan. Sa likod niyan, meron niyang plastic gear. Ito. Pag nagkamali kayo ng salpak dito niyan sa makina, nababasag yan, nahahati yan sa gitna. Dapat maging aware kayo dyan. Pag sinalpak nyo, wag lang kayo basta pasok ng clutch cover. Ayusin nyo ng pakiramdaman nyo. Pagka hindi smooth, tigilan ninyo kasi mababasag yan. Pag pinilit nyo yan, mababasag, hassle. Then ito naman yung ating mainit. Ito yung ating oil pump. Yan. So ito yung gear na sinasabi ko sa inyo. Wala siyang free wheel o wala siyang play pag pinaikot. Doon sa ipapalit natin, maganda yung play. Pakita ko. So ito mga boards, papakita ko sa inyo. Face to face natin yan. Ito yung stock, itim yung kanyang gear, Pag pinaikot natin, ayan, humihinto siya agad. Humihinto agad. Ayan. Hindi ganun kalaki yung play niya. Pero smooth naman siya iikutin. Humihinto lang siya agad. Tapos, ito yung ipapalit natin. Ayan. Makikita nyo naman, Pag pinaikot natin siya, matagal luminto. Baka magduda kayo kasi malakas yung pag-ikot ko dito. Ayan. Try natin dito. Hindi saka ito bro. Yung wait, pakita mo. Tapos Ito. yung lapad Hindi yung flow para malaman nila. Ayan. Pakita din natin yung flow. Agad sa kabila. Ito. So masyado na kasing technical kung babaklasin natin. Pero tingnan natin yung butas. Yung butas, parehas sila ng butas. Yung dinadaanan ng langis. Ang magkaiba, ito malalim. Yung pinalit natin. Ito mababaw. Paano ko nasabi? Kasi tingnan nyo naman yung appearance. Ayan. Appearance pa lang, malaki na yung difference. Ayan. So ito, mas maganda ang magiging flow ng langis dito, tapos maraming laman, and at the same time maganda yung takbo kasi maganda yung free wheel nya dito sa may gear. Then while ito namang stock, yan, hindi siya ganun kalakas yung free wheel nya, pero yung daanan ng langis nya sa loob is mababaw lang. Baga yung pondo nitong isa, mas marami tong nilalaman na langis compare dito. Ayan. So next naman is yung ating impeller. Ito, napaka-obvious nito kung titignan nyo talaga. Appearance pa lang, malayo na ang pinagkaiba. Ito yung impeller guys. Ito yung nasa loob ng water pump. Ito yung stock, ito yung aftermarket. So makikita nyo, pins pa lang, di ba? Ito mababaw. Mababaw yung pin. Ito malalim. Yan. So since yung impeller natin lumaki siya ng 0.5 mm, yung pinakabahay ng ating water pump papalitan na rin natin. So ito na yung pinakabahay ng ating water pump. Yan. Ito kasi yung stock
patanggalin natin. Papakita ko sa inyo yung pinagkaiba. Ito yung stock na cover ng ating water pump. Ito naman yung bago. So kung mapapansin nyo, ayan, appearance pa lang may pinagkaiba na. Ayan. So yun mga boards, sana naintindihan nyo yung pinupunto ko bakit ako magkakabit ng high flow water pump at racing oil pump. Kasi dahil nga dun sa dahilan na yun, maliit yung pinaka chamber ng oil pump natin, at tapos yung pins ng water pump ko naman is yung stock talaga naman maliit. Ayun, kumpara natin dito sa aftermarket na alam mo, sandamukal yung laki, Ayan. So sa pamamagitan ng dalawang pyesa na yan, magi-improve yung flow ng langis natin sa head ng makina, and yung circulation ng ating coolant is mas lalakas kasi dahil dito sa pins na to. Tapos hindi lang yon, mas marami yung mailalaman niyang coolant dito sa chamber na to, o pinaka cover ng ating water pump. So yan yung advantage na nakita ko dito sa pyesa na ikakabit ko sa motor ko. So hindi naman ito bago lang, marami na rin nagkakabit, at hindi lang naman sa Winner X to lumabas kasi itong pyesa na to, baga pang GTR talaga to. So since K56 naman ng GTR, K56 din ng Winner X, plug and play na lang siya halos. So, no need na mag-convert or magtabas-tabas, talagang plug and play lang. Pero hindi siya katulad ng sa akin na malalim na malalim. Okay na yung sa akin eh. Kung gusto mo palitan yung shafting, meron ako dyan. Para di kay Alvin na palit. Hindi mo kay Alvin eh. Ito yung shafting. So yung shafting ng aking water pump, ito, madumi na. So buti may extra yung isa nating kasama dito, si Renzo. Papalitan na rin natin. Shoutout guys! Alam niya ba't malakas loob ko sa kanya ipagawa to? Pag nasira niya to, papalit na kami ng Winner X. Kasi naka Winner X dito. Naka-racing pa tayo. Silipin mo. Ayun o, yun na i-vlog mo. Anong dumi? Okay. So, advice na lang din. Pag magkakabit kayo ng ganito, bumili na rin kayo ng tawag dito, ng mechanical seal. Isang set 'yun eh. Tapos kung kaya ng budget nyo, bili na rin kayo ng shafting. Kasi yung shafting niya nagkakaroon ng gahit. Ayun Kahit maging bago yung mechanical seal nyo, tapos yung shafting nyo busalsal na, masisira lang yan lagi. Ayan merong parang may putik yung loob Kasi natin para nakita sa vlog mo. Pipicturean ko na lang, pa-flash ko dyan sa screen kasi mahirap tutukan ng camera. Para makita ninyo kung ano yung tinutukoy ko na parang may burak siya sa loob. So yung mga boards, patapos na. Kinakabit na lang yung gasket sa may cover ng water pump. Yan. Yun yung itsura ng impeller kapag nagpalit kayo. Laki. Salpak ko na, boss Aldrin. Lalagyan na lang to. Ibibleed na lang yung radiator, tapos yung reservoir. Papalitan natin lahat, pati yung nasa reserve. Papalitan din natin ang Preston para clear lahat ng coolant. Tapos testing na lang. Then after 1 week, check natin kung nagtatagas ba yung sa mechanical seal, kasi nagpalit tayo ng bago. Kasi marumi na rin. Papakita ko dyan sa screen yung dumi, yung baga putik siya sa loob na hindi ko alam kung anong pinagmulan nun eh. Pero kung magpapalit kayo ng water pump, bili na rin kayo ng ng mechanical seal na isang set na. Bili na rin kayo ng shafting para sure, kasi kung magbabaklas rin lang kayo ng water pump, tapos pag nabuo magiging problema lang din, babaklas ulit kayo. So para isang baklasan na lang, isang kabitan na. Pag nagpalit kayo ng water pump, kailangan bago na rin yung mechanical seal at yung shafting.
So, yun lang. Ito, friendly advice na lang din to. Kasi kung hindi ko sasabihin to sa inyo, tapos ganun pala yung mangyayari, ano? At least aware kayo. Hindi man masira yung mechanical seal nyo pag kinabit nyo, at least meron naman kayong extra. So, yun yun. Baga, play safe lang tayo. Mahirap yung nabaklas na tapos wala pala kayong pyesa. So, yan. Shoutout dito sa dalawa na to. Yan. Ikaw, boss. Baka may shoutout ka. Shoutout dun sa... Basta yun na yun. Oh, yun. Ako, shoutout boss. Shoutout sa asawa ko. Maraming salamat sa suporta. Bili tayo bagong pyesa. Muna. Ako na. Sige na, it's time to shine. Kulan! Preston, baka naman. Ayan, sasalinan na ni Boss Aldrin. Super oil, salin tayo ng langis, no? Super oil. Shoutout, Mickey Maso. Baka naman. Yan, papanda rin na ni Boss Aldrin. Panat! Wala. Saan pala? Saan pala yung remote? Hindi naman nakabukas eh. Nakagear yata eh. Ay, hindi. Yan. So, hanggang dito na lang siguro tayo mga boards. Tapos naman na-explain ko na rin naman dapat yung i-explain doon sa pyesa na mga kinabit ko. Ngayon, kung meron kayo opinion sa tingin nyo ay makakatulong sa iba, comment down below nyo na lang din para at least aware yung iba. Kung meron man akong hindi nasabi o kulang yung information na nabanggit ko. So, yun lang. Shoutout dito sa dalawa na to. Kay Aldrin at kay Renzo. Yan. Sa kanya, buti meron siyang extra. Buti meron siyang extra na mechanical seal. Kasi kung hindi, no choice. Babalik ko yung stock. So, dagdag gastos. Let's go. Yan. Solid yung Winnerex niya ni Boss Renzo. So, yun lang mga boards. Kita-kits na lang tayo sa susunod na vlog. So, kung gusto nyo magpalit ng ganitong pyesa, siguro after 1 week, magbibigay ako ng feedback ko dito sa mga kinabit ko sa motor ko na to para magkaroon kayo ng peace of mind kung dapat bang magpalit din kayo o hindi. So, yun lang. Ride safe sa inyo. Let's go. Tatapusin na lang namin to. Then, okay na.